Sa Mandaluyong City, posible na magmulta o makulong ang mga magulang kapag tumanggi silang pag-aralin ang kanilang mga anak. Wala naman daw problemahin ang mga magulang sa gastos dahil sagot ng lokal na pamahalaan ang pag-aaral ng mga bata hanggang high school. Balita hatid ni Rida Reyes. Nabigay ko na din yung Sa barong-barong na ito, binubuo araw-araw ng 22 anyos na si Joshua ang kanyang mga pangarap sa buhay. Pero mula nang mamatay ang kanyang ina, 10 taon ang nakalilipas, nahinto rin ang pag-aaral ng binata para tumulong sa paghahanap buhay ng ama. Imbes na pagbabasa ng libro sa classroom, paglalako ng gulay sa palengke muna ang inatupag niya para maitawid ang mga pangailangan ng kanyang pamilya. Pag mamimili siya ng gabi, nakakapagod yun. Magbubuhat ng gulay ng ganyan. Tapos ako yung sa umaga, ako yung magtitinda ng mga gulay sa mga namimili. So kailangan mo talaga siyang tulungan. So parang kailangan mo magsakripisyo. Oo, for the sake na may makakain kami araw-araw. Nanghihinayang man sa kakayahan ng anak, wala naman daw magawa ang kanyang amang si Mang Ruben. Naghinayang ako sa kanya. Sa magaling siya sa pag-aaral talaga. Wala, hindi rin, first on rin talaga. Pero kailangan pong tumigil. Kailangan siyang tumigil, talagang walang-wala kami. Ang problema sa mga out-of-school youth gaya ni Joshua ang nais daw tugunan ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong, lalo ngayong magpapasukan. Kaya naman nagpasa ito ng ordinansa kamakailan para tutukan ang responsibilidad ng mga magulang sa maayos na pagpapalaki ng kanilang anak. Kabilang dito ang papanagot sa mga magulang na tatangging i-enroll ang anak sa eskwelahan. Gayon din ang mga magulang na hindi minomonitor ang performance ng anak at hindi dumadalo sa mga aktibidad sa eskwelahan. Ang mga lalabag na magulang pwedeng pagmultahin o ikulong. Ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong na raw ang bahala sa lahat ng gastusin, mapag-aral lang ang mga bata mula kinder hanggang high school. Wala pong excuse na hindi ma-enroll ang bata. If napalaki mo ng maayos ang mga bata, sila ay well-equipped for the future. These will grow up to be future leaders in their own fields. Aatasan din ang mismong guro ng mga bata para regular na i-monitor ang performance ng mga estudyante. Kami mga teachers ay hindi lang naman para matuto yung bata ng pagbabasa, hindi lang yung bata ay para matuto sa iba't ibang konsepto o kasanayan na dapat niyang taglayin. Kaming mga guro ay nandun din yung aming hangarin na paglaki ng mga batang ito ay maging kapaki-pakinabang sila, hindi sila maging liability ng komunidad. Bukod dito, paaralin din umano ng lungsod ng libre ang lahat ng interesadong makapagtapos anuman ang edad o estado sa buhay. Katunayan, isa si Joshua sa mga nabigyan muli ng pagkakataong makapag-aral sa ilalim ng tinatawag na alternative learning system. Para kay Joshua, isa itong malaking pribilehiyo, ang susi sa muli niyang pagtahak tungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Pag nakatapos ako, hindi lang importante yun para sa pamilya ko, kundi para din sa magiging pamilya ko sa hinaharap. Kasi gusto ko rin magkaroon ng maayos na buhay. Makakapag-umpisa na ako from here, lalakarin ko or gagapangan ko yung college hanggang makatapos ako ng college para mas maganda na yung trabaho ko. Rida Reyes, GMA News.